Hallelujah. Glory to God. Glory to the Holy Son of the living God. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat dyan. Mapagpalang linggo sa ating lahat. Glory to God. Ngayon po yung unang Sunday po ng year 2021. Amen. Sabi po ng Bible, ako ang Alpha, ako ang Omega. Sabi ng Panginoong Hesus sa Revelation chapter 1. Ibig sabihin, ang Diyos ang laging simula, ang Diyos ang laging katapusan ng ating buhay. Amen. Sa bawat season, sa bawat panahon, bawat taon na pinapahiram ng Diyos sa atin, ang sinasabi ng Lord, ako ang Alpha, ako ang Omega ng inyong taon, ng inyong season, at ako din. Ako ang Alpha, ako ang Alpha, ako ang beginning, at ako ang Omega, ako ang katapusan. Amen. Kaya ngayon po ay dideclare po natin yung Alpha at yung simula ng ating buhay. It is very important, like what I always say, that we start the day, or we start the month, or we start a season, we start the year, na makikipag-fellowship muna tayo kay Lord, makikipag-ugnayan tayo kay Lord. Amen. Kaya ngayon po, January 3, kauna-unahang linggo ng year 2021. Napakahalaga na ang mga anak ng Diyos ay sama-samang mag-gather, sumamba, magpuri, manalangin, humingi ng gabay, proteksyon, at humingi ng banal na pangungusap na nanggagaling po sa Kanya. At siya pong gagawin po natin, glory to God, alam ko po, na naging matagumpay ang mga services po natin kaninang umaga sa church, at ngayon naman po ay dito po sa ating live streaming ngayong gabi. Amen. Biyaya din po ng Lord. Ito'y huling Sunday ko po ngayon dito po sa lugar pong ito kung saan po ako nagmi-mission. Loobin po ng Panginoon, itong darating na Webes po ng umaga, babiyahin na po ako papunta dyan sa ating bayan. Pag-pray nyo lang po ako yung pag-iingat po ng Lord na may good news naman po. Nabasa ko po sa balita na wala pong cancellation ng flights ang Philippine Airlines, kaya tuloy-tuloy lang po yung biyahe. Kaya lang, pagdating po dyan, ika-quarantine po ako ng 14 days. Ayaw at gusto natin, we need to follow what the government is asking us to do. Na naniniwala naman po tayo, we take it by faith, na yun ay para naman po sa ikabubuti ng lahat. Kaya isama niyo na po ako sa prayer. Ako excited na rin po. Excited na akong makipag-fellowship sa inyo. Of course, excited po ako na makita ko po ang aking pamilya. Kaya lang, we need to submit to what the government is asking us to do para naman po ito sa protection po ng lahat. Amen. Palapakan po natin ang napakalakas ng ating Diyos na buhay, Diyos na banal at Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hallelujah. Minsan po, magandang gabi po sa ating lahat, mapagpalang linggo po sa atin. Sige po, mandalangin po tayo bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We honor you, Lord. We glorify your wonderful name. Amang banal sa ngalan po ng Panginoong Hesus, maraming salamat po muli sa iyo sa 220, Lord, na lumipas sa buhay po namin. Salamat po, Lord, sa pagkatang 2020, bagamat maraming pagsubok, bagamat marami kami pinagdaan ng pangit. Ang 2020, Panginoong Hesus, ay naging napakabuti po sa amin because you are so good to us. We thank you for all the goodness. We thank you for all the success. We thank you, Lord, for all the blessings, the protection, the guidance that you have given us. Ito po sa nakalipas na isang buong taon sa buhay po namin lahat. Salamat po, Lord, dahil po sa kabila po ng crisis at pandemic na pinagdadaanan po ng buong mundo. Thank you, Lord, for the success. Thank you, Lord, for the blessings na patuloy mong pinaparanas po sa amin. Thank you, Lord, for the breakthrough. Thank you, Lord, for your wonderful works, wonderful moves, wonderful words that we have received from you through this year, which was very difficult, but you made it easy for us because of your grace, your mercy, and your faithfulness upon us, O God. Panginoong Hesus, at salamat po minsan pa sa panibagong taong ito ng year 2021. Na ngayon pa lang, Lord, na nanalig po kami ang taong ito ay lalong magiging mabuti sa amin. Sa taong ito, lalo namin mararanasan ang katapatan mo, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, ang biyaya mo, ang pagtatagumpay mo. Higit sa lahat, Lord, dinideclare po namin itong year 2021. Lalo namin makikita, Lord, ang manifestation
ng iyong tagumpay, sa iyong kamatayan at sa iyong muling pagkabuhay sa bawat aspeto po, Lord, ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong Ama at sa pag-aaral po namin ng banal mong salita. Unang linggo po ng taon, Lord, we ask for your grace and your mercy to overflow upon us, O God. Open the windows of your heavens upon us. We pray for the mighty moving, mighty leading of your Holy Spirit in our Bible study tonight, my Lord. Holy Spirit, patuloy po kayong kumilos, mangusap, patuloy mo pong hipuin ang bawat isa. Continue to give us the spirit of wisdom, revelation, understanding, knowledge, and grant us prophetic messages, Holy Spirit. At Lord, yung kapangyarihan mo, yung buhay mong sa kapangyarihan, Lord, na dumadaloy sa iyong salita, Panginoong Yesus, idaloy mo po ito sa bawat isa na makikinig po at makakabahagi sa pag-aaral po ng banal mong salita, maging yung mga manonood po ng replay. Lord, cover us with your blood, surround us with your mighty warring angels, protect us, O God, by the power of your great name. Panginoong Yesus, we want your name be glorified, be magnified, be exalted ng lubusan sa gawain pong ito, Lord, na meron po kami ngayong gabi. Maraming salamat po. Anoint me, Holy Spirit. Empower me, Holy Spirit, as I speak your word in Jesus' name sa iyo pong mga anak. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palapakan po natin ang napakalakas ng Diyos na buhay. Sabi nga po kanina, napakahalaga po na pagka nagsisimula po ang taon, tayo po'y humihingi ng mensahe kay Lord. Lord, what is your message for us? Maging sa pagtatapos po ng bawat season, bawat taon, nagtatanong tayo kay Lord, Lord, what is your word for us? Before we finish this year and before we enter another year, what is your parting message for us, Lord, para sa taong ito? At pagsimula naman po ng taon, mahalaga po na magtanong tayo kay Lord, Lord, ano ang mensahe mo? Ano ang word mo sa amin para po sa panibagong taon po ito? Amen. Lagi niyo po tatandaan, as far as God is concerned, hindi pa po nagsisimula ang taon sa atin, alam na ng Diyos ang mangyayari po. Amen? Hindi pa po nagsisimula ang taon, meron na pong magandang layunin ng Panginoon sa atin. Meron na pong magandang iniisip na gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya it is very important na dapat alam po natin yun. Sabi nga po sa Amos chapter 3 verse 7, the Lord will not do anything unless He reveals His secrets to His servants, the prophets. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos po ay bago gumawa ng isang bagay, gusto niyang ipahayag muna yung kanyang gagawin. Kaya napakahalaga po sa ating lahat na tayo po as a church, as a person, even for our family, that we ask God, Lord, what is your word? Amen. Ano yung salita mo para po sa amin? Na gusto mong marinig po namin for this year, that will serve as our inspiration, that will serve as our guidance for the glory of your great name. Amen. Palapakan po natin ang napakalakas ang Diyos na buhay. Amen. Buksan po natin ang ating Bible, Joshua chapter 1 verse 9. Amen. Actually, nag-preach po ako kahapon po sa Israel. Yung unang Saturday din po doon, nag-preach po ako sa mga kapatiran natin doon. And I shared the same message to them. Pero may mga variation na ibinigay ang Panginoon po para ma-share ko po sa inyo. And hindi ko po alam, may nakaprepare po ako message, baka makumbiktahan po ako. Ito rin po ang message na ipipreach ko po mamaya sa service po dito. Amen. Let us open our Bibles to Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Basahin po natin ha. Sabi po rito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great rivers to Euphrates and all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them.
Be strong and very courageous. Be very careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Tingnan po, ano? Sa command po, ito po yung actually kung pag-aaralan niyo po. Lagi naman po, lagi pong pinagagamit ang Lord sa akin ng passage na ito. Yung, nung mamatay po si Moses. The time, nung panahon po ito na kinakausap ng Panginoon si Joshua, actually this was the start of the new season for the nation of Israel. Kaya ano sinabi ng Panginoon kay Joshua? Joshua, patay na si Moses. Moses is already dead. Kasi po nung time na yun, para bang napaka-hesitant ni Joshua. Joshua was intimidated by the image and the reputation of Moses, being the greatest prophet in the Old Testament po. Para bang nandun intimidated siya. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, Joshua, patay na si Moses. Wala mo na siya intindihin. Handa mo yung sarili mo, handa mo ang mga kababayan mo, and cross the Jordan River, at sakupin ninyo yung lupa na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ang ibig sabihin ng Panginoon kay Joshua, Joshua, this is another season. Amen? This is another season. The season of Moses is already gone. Don't think of Moses. Don't be intimidated by Moses. This is another season for you. Amen? At sabi ng Lord paulit-ulit, when God encouraged him to prepare himself, to prepare the people of Israel, making him understand na ito yung panahon mo eh. Ito yung panahon, hindi ito panahon ni Moses. Kahit gano'ng makadakila ang panahon ni Moses, tapos na yun eh. Panahon mo to. Amen? Do not live in the shadows of Moses. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Do not be intimidated by Moses. This is your time. Kaya sabi niya, Joshua, patay na si Moses. Sige, tumayo ka, prepare mo ang sarili mo, panahon mo to eh. Amen? Panahon mo to. And prepare yourself at i-conquer mo lahat ng ipinangako ko sa iyong mga ninuno, pinangako ko kay Moses na makakonquer mo. Amen? Tingnan niyo po ano? Very simple po ang message. When God was speaking this to Joshua, at sinasabihan siya, magpakatatag ka, magpakatibay ka, magpakatapang ka, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, Moses, Joshua, you need to understand, this is your season. This is your time. Amen? Do not be intimidated by Moses. Do not be intimidated by the wonderful things that I have done in his life and in his ministry. Tapos na yung panahon ni Moses, this is your time. Dahil panahon mo to, ang sabi ng Lord, gusto ko magpakatapang ka, gusto ko magpakalakas ka, gusto ko magpakatatag ka, para makita mo ang katuparan ng mga ipinangako ko sa inyong mga ninuno, sa iyong pamumuno, sa inyong pamumuhay. Amen? Unang-unang po, ano gusto ipakita ng Panginoon sa atin dito mga kapatid? 2021 is your time. 2021 is your season. 2021 is not only the new chapter in your life. 2021 is your time. Ito panahon mo to eh. Panahon natin ito. Amen. 2020 may be bad for some people. Sabi nga po, kung isa-survey niyo ang buong mundo, kung magbabasa kayo ng balita, for all the countries in the world, 2020 is a bad year. Bagsak po ang mga economy, dugi po ang maraming namatay, nagulo po ang maraming bansa. For them, na hindi nakikita yung liwanag ng salita at pangungusap ng Panginoon, ang 2020 po ay napakasama. But for those who understand the Word of God, who understand the move of God, who understand the purposes of God, and for those who learn to flow in the moving of the Holy Spirit, 2020 is such a good year. And I can say, sa atin, napakaganda po ng 2020. Personally, napakaganda ng 2020 sa atin. But the point is, kahit gano'n mang kaganda o kahit gano'n mang kasama ang 2020, ito ay tapos na. Amen? 2020 tapos na po ito. Ngayon po, ang challenge ng Panginoon sa atin, dahil sa bagong season po tayo, ang challenge ng Panginoon sa atin, we need to rise up. At makita natin, ang 2021 ay ang ating taon. This is your season.
This is your kairos time kung tawagin. Ito yung perfect time ni Lord sa iyo. Ito yung panahon mo. Amen? Kaya nga, ang message pong ito is, pinapakita ng Lord, ang message pong ito actually, ang pinapakita ni Lord sa atin, dapat ma-develop sa atin yung tapang, yung strength, yung boldness. Amen? Boldness and courage for year 2021. The people of God needs to act with boldness, needs to act with courage. This year 2021. Kailangan tayo po maging matapang, magpakalakas tayo year 2021. We should not act na mahina at huwag tayong kikilos na parang alanganin na may pagkaduwag na hindi maintindihan. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, be bold, be strong. And God is telling us right now, this year 2021, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, He is challenging us this year 2021, magpakatapang tayo, magpakalakas tayo. Amen? The one attitude, the one trait that every believer must display this year 2021 in spite of the uncertainties na nakikita po sa atin. Sabi ko nga po, pinag-uusapan namin dito, kung talagang man-made po itong coronavirus na ito. Tignan niyo po kung talagang man-made po ito. Hindi natin alam, mahirap po mag-conclude, marami tayong nababasa. Patapos na po itong COVID-19 na ito dahil andyan na yung vaccine. Biglang may na-discover na panibagong variant na hindi tayo sure, na hindi sila sure kung ito ay covered na ng panibagong vaccine na tinuturok sa mga tao ngayon. At sa gabi po, pinag-uusapan po namin, meron na pong third variant na nakita sa Africa na parang Ebola na hindi ho natin alam. Amen? Kaya ito po ay COVID-2021 na po ito. Hindi, yung ano po, COVID-2019 yung una. Yung na-discover po sa UK ay COVID-20 ho yun eh. Eto, COVID-21 na po itong pangatlo. Kung titignan po natin kung talagang ano po ito, no? Kung talagang ito po ay man-made. Nakaplano na pahabain po nila ang pangyayaring ito na ganitong sitwasyon. That everything is under control. Kung totoo po yun, ulitin ko po, hindi ako nag-a-assume ha. Yan po yung mga naririnig po natin. Kaya kung titignan niyo po, para bang walang kasiguruhan eh. Ako sabi ko nga po, pauwi na ako, natsyempohan, binaba pa isa. Pero we need to submit to what the government is asking of us. Amen? Mag-i-stay ako ng 2 weeks sa hotel. Pero sabi ko may purpose si Lord, baka gusto ni Lord, mag-fellowship muna kami. Amen? Dahil nagamit ako dito, gusto ni Lord, siguro bago ko humarap sa inyo, fellowship muna uli kami. Amen? Masisilan din po ang gamit ni Lord sa akin dito eh. Kaya gusto ni Lord, bago ako humarap sa inyo, ikulong muna ako doon sa hotel. Amen? Ng 2 weeks. Amen? Pag-fellowship kami, para pagharap ko sa inyo, prepared na prepared po ako. Bunong-puno po. Pero ako ba, doon ko po tinitingnan. Pero in reality talaga, kung titingnan niyo po kung ito po'y gawa ng tao, hindi natin alam. Ulitin ko po, hindi pa ako nagpo-conclude. Anyway, nababasa natin yan noon pa, na ito'y gawa ng tao, so forth and so on. Bagamat mahirap po basta maniwala na lang. Pero whatever it is, ang pinopoint ko po, kung titignan niyo po, kasi simula lang ng 2021, meron ng mga pangit na balita na lumalabas. Amen? Ngayon, kung tayo po magpapadala sa mga yan, ito yung problema sa atin minsan eh. Mas nagbabasa tayo ng balita, mas nagbabasa tayo ng Facebook, mas nagbabasa tayo ng kung ano-ano, kaysa sa magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya, ang nangyayari po, nakokontrol tayo ng takot, nakokontrol tayo ng anxiety, sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Sabihin na natin, totoo lahat yan. Kahit sabihin natin, totoo lahat yan, hindi naman nagbabago na ang Diyos pa rin ang may control ng bawat pangyayari dito sa ibabaw ng lupa. It does not change the fact and the truth that God remains seated on His throne. And Jesus Christ is still relaxing at the right hand of the Father because He is the one in total control. Kaya ang mga anak ng Diyos, dapat, sa kabila ng mga pangit na nababalitaan po natin, dapat kalmante ang mga anak ng Diyos at ang dapat makita po sa atin ay ang katapangan at ang pagiging malakas. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, be bold, be strong, be courageous. Amen? Paulit-ulit po yan. Lalo na po, simula po ng verse 6, verse 6 hanggang 9. 3, 4 na beses po yata sinabi, magpakatapang ka, magpakalakas ka, be bold, be strong. At mga kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. Amen? As we start the year,
Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, challenge tayo ng Panginoon, magpakalakas tayo, magpakatapang tayo. Amen. Kapag tayo po ay nagpakatakot, tayo po ay nagpakahina, ang sinasabi ng Lord, yan po ikababagsak po natin. Amen. That will destroy us. That will deprive us of the so many things that God has planned for us. Amen. Kaya kung pag-aaralan niyo po, sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, palalawakin ko teritoryo mo. Amen. Sa kabila ng maraming kumakalaban siya, palalawakin ko ang teritoryo mo. Amen. Lahat ng matapakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin nun, in spite of the uncertainty, kaya nga po si Joshua, he was hesitant. Kaya God had to tell him, Joshua, patay na si Moses. Amen. Tumayo ka dyan, ihanda mo yung sarili mo. He was hesitant. Bakit? Pagtawid nila sa Jordan River, nandun na matinding labanan. Amen. Nandun na talaga matitinding kalaban. Nandun ang malalaking bansa, malalakas. Nandoon yung kakalabanin nila. But in spite of that, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, magpakatapang ka, magpakalakas ka, magpakatapang ka. At sa atin mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, although we are not so sure what will take place this year, 2021, but God is reminding us, I am in control. I still sit on my throne. I am still positioned at the right hand of the Father. That is what Jesus Christ is telling us. Kaya nga sinasabi ng Lord, magpakatapang tayo, magpakalakas tayo. Let us be strong. Let us be bold as we face 2021 because God is in control. Ngayon po, sa passage na ito, ibinasa natin, makikita po natin dito yung ilang puntos na pinakita ng Panginoon na magbibigay ng dahilan sa atin na bakit tayo dapat magpakatapang, bakit tayo dapat magpakatatag, dapat tayong magpakalakas. Amen? Huwag kayong magpapakita na kayo po ay mahina. Amen? Huwag kayong magpapakita na parang hesitant kayo, alanganin kayo. Amen? Huwag kayong magpapakita ng takot. Ang utos ng Lord, magpakatapang, magpakalakas, magpakatatag tayo. Amen? Dapat, pag makikita tayo ng kaaway, dapat ang nakikita ng kaaway sa atin ay yung tibay, yung lakas, yung tatag. Natatandaan niyo po yung 12 spies na sinugo po ni Moses na ispiya yung promised land. Di ba sabi po dun sa Numbers 13, nung bumalik sila para mag-report, sabi ng 10, naku, ang lalaki ng mga tao dun parang higante. Ang tingin namin sa kanila para mga higante, kami para kami mga tipaklong kumpara sa kanila. Ang tingin namin sa sarili namin tipaklong, kaya ang tingin din nila sa amin para kami tipaklong. Amen? Tingnan niyo po, they were filled with fear. Puro takot sila. They acted in fear. Nagpakita sila ng kahina, kaya sabi nila, ang tingin namin sa sarili namin para kami mga tipaklong. At sa tingin namin, ang tingin din nila sa amin para kami mga tipaklong lang. Ibig sabihin, with the fear that they displayed, they emboldened the enemy to attack them. Kaya takot sila. And that is the one thing that we should avoid. Amen? We should not act in weakness. We should not act in fear. As we face 2021, ang sinasabi ng Lord sa atin, be bold, be strong, let us display strength. Amen? In the midst of the most difficult situation, God is challenging us, display courage, display power, display strength. Bakit takot tayo ng Panginoon eh? Amen? Kaya sa passage pong ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung ilang bagay na pinakita sa atin ng Holy Spirit. That will encourage us, that will help us to really be strong, to really be bold, to really be very, very courageous as we go through 2021. Number 1, nung sinabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, patay na si Moses. Wala na si Moses. Huwag mong itindihin si Moses, wala na siya, tapos tayo yung panahon niya. Tumayo ka, ihanda mo yung sarili mo, panahon mo to eh. This is your time. This is your season. Amen. Number 1. Know and understand that 2021 is your time. 2021 is your season. Kaya di ba, actually ang message po ito, kung natatandaan niyo po, nung nag-preach po ako the last time, kailan ba yun? I think last Thursday, December 31. Ang year 2021, ang prophetic word ng Lord sa atin bilang Touch of the Holy Spirit Church as a family. Year 2021 is a year. Amen? Is a year of new miracles for us. Itong 2021, makakaranas tayo ng mga himala na bago na hindi pa natin nararanasan.
At ang pangalawang mensahe ng Panginoon sa atin for year 2021, as I was preaching yesterday doon po sa mga kapatid natin sa Nazareth, sa Israel, dumating sa akin yung word ng Panginoon. 2021 is also a year of God's fulfillment para po sa atin. Pagka sinabi pong year of God's fulfillment, yung mga ipinangako, yung mga sinabi, yung mga ipinahayag ng Panginoon sa atin, itong 2021, makikita po natin ang katuparan. Kaya kung titingnan niyo po, sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, huwag kang matakot. Lahat ng apakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo, gaya ng ipinangako ko kay Moses. At sinabi niya, ang teritoryo mo ay ganito, ganyan-ganyan, lalawak, walang makatatayo sa iyo, gaya ng sinumpaan ko sa iyong mga ninuno. Amen. Ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, Moses, this is your time, this is your season. Amen. Ang sinasabi ng Lord sa atin, mga kapatid, ano man ang nangyari sa iyo 2020, ano man ang pinagdaanan mo, it does not matter. What is important is that you understand that 2021 is your time. 2021 is your season. Amen. Maaring yung mga nakaraang taon, nag-struggle ka, you try to make things happen, pero parang walang nangyari. Talagang hindi mo mapangyayari ang gusto mong mangyari at hindi mo mapipilit ang Diyos na gumawa kapag hindi niya papanahon para sa iyo. And God is telling us, as a family of Touch of the Holy Spirit, and even to others, na mga kaibigan po natin sumusubaybay sa atin, naniniwala ako, prophetically sinasabi ng Diyos sa iyo, this is your time. This is your season. This is your time to rise up. Amen? Sabi nga po ng Panginoon, Isaiah chapter 60 verses 1 to 3, isa po sa mga paborito kong passage, arise, shine, for your light has come. For the glory of the Lord has risen upon you. Amen? This is your time. This is your season. This is your time to rise up. Ito yung perfect timing na sinabi ng Lord. Ito yung season mo. Ulitin ko na, maaari yung nakaraan mo, ang daming pangit, ang daming frustration, ang daming mo pinagdaanan. You try. Maaari siguro nag-fasting ka pa, pero wala pa rin nangyari. Wala talagang mangyayari kasi hindi mo pa season. Hindi mo pa panahon. Amen? Ngayon po, ang sinasabi ng Lord, kaya nga ang sabi ng Lord, be bold, be strong. He wants us to act with boldness and courage. Why? Because 2021 is our season. This is our time. Amen? Di ba po, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in His time, He made all things beautiful in His time. Revelation chapter 3, Ecclesiastes 3:11, sa takdang panahon, gagawin niya ang lahat na napakaganda sa takdang panahon. Ito yung takdang panahon natin. This is our season. This is our time. That's why we need to learn to rise up, be bold, and be strong, and conquer what God has prepared for us to conquer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, panahon mo ngayon. Amen? This is your time. Amen? Ngayon, number 2. Nawa ng Panginoon kay Joshua, patay na si Moses, wala na. Amen? Do not be hesitant. Moses is already dead. Come on, rise up. Ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo ang mga taong ito sapagkat pangungunahan mo ang bayang ito para masakop mo yung mga lupa, teritoryo na ipinangako ko pa sa inyong mga ninuno. Amen? Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, huwag kang matakot. Patay na si Moses. Bakit? Tumayo ka, sapagkat ikaw ang gagamitin ko para pangunahan mo ang aking bayan sa pagpasok sa lupang pangako na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Number 2, magiging bold po tayo, magiging matapang po tayo this year, 2021. Kung number 2, be clear of God's calling and purposes for your life. Amen? Of course, this is your time. Amen? But aside from knowing that this is your time, this is your season, this is your Kairos time, amen? You have to also be very, very clear of your calling and of your purpose. Amen? Joshua was hesitant. That's why God had to remind him, Joshua, ihanda mo yung sarili mo, tumayo ka. Pangungunahan mo ang aking bayan sa pagpasok sa promised land. Amen? It is very important, mga kapatid, that you are clear of God's calling and purposes for your life. Amen? Dapat malinaw sa iyo to.
Amen? Hindi pwedeng nakikigaya ka lang sa calling ng iba. Hindi ka pwedeng nakikigaya lang sa purpose ng iba. Hindi pwedeng yung ginagawa mo, kaya mo ginagawa kasi nakikita mo lang sa iba. I am not saying na masama, na kumopya sa iba. But, if you want to really be progressive, if you really want to become a conqueror, makita mo yung katuparan ng sinasabi ng Panginoon sa buhay mo din. You need to be very, very clear of God's calling and God's purpose for your life. Ako naniniwala inalaw ng Lord ang pandemic, lumala ito itong 2020, nasarado ang mga churches, halos mahigit kalahating taon tayong hindi nakapag-church. Talagang nasira ang maraming church activities all over the world. Amen? Marami pong mga pastor na napahinga, marami mga kumbaga sa natigil po lahat ng ministry natin. Walang praise and worship, bagamat meron po kahit paano. Amen? Without this live streaming, wala pong preaching. Ako naniniwala ko ang isang dahilan kung bakit inalaw ng Lord na matigil ang fellowship all over the world. Bakit po? Marami sa atin nagpapatuloy na wala na tayong, hindi na po malinaw sa atin yung calling natin. Hindi na po malinaw sa atin yung layunin natin. We are just going through the motions. Amen? And that cannot be. We cannot continue in this kind of system, just flowing through the motion. Kaya di ba lagi sinasabi ni Paul na 1 Corinthians chapter 9 verse 26, hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi ako tumatakbo ng walang direksyon. Ang sinasabi ni Paul, I do what I do because this is God's purpose for me. I do what I do because this is God's calling for me. He was declaring to us, he was indicating to us that he was so clear of God's purpose and calling for his life. Kaya ngayon po, we can act boldly. Amen? We can act with confidence. We can act with strength. Amen? Kung, number 2, magiging malinaw po sa atin ang calling at ang layunin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Palapakan po natin ang napakalakas ang Diyos na buhay. Siguro po, kung talagang kalooban ni Lord na ma-quarantine ako ng 2 weeks, nakakatuwa naman po, nagiging maayos naman po yung booking ko sa magiging quarantine sa akin. Amen? Siguro, inalaw talaga siguro ni Lord ito, posible po, na makulong ako doon sa, hindi po makulong, makapagpahinga ako, kinakat ko yung salitang kulong, makapagpahinga ako doon, makapag-relax. Amen? Gusto ng Lord, mag-fellowship ako sa Kanya. Siguro marami pang ipapahayag ang Panginoon sa akin. Gusto muna akong solohin ng Panginoon. Kasi alam niya, pag nauwi ako kay Winnie, sosolohin na ako ni Winnie. Sosolohin ako ng pamilya. Nabiri lang po. Gusto ni Lord, siguro masolo muna ako ni Lord. Anak, there is a greater purpose that I want you to understand. Posible po anong di natin alam. Amen? Kaya po ang mahalaga po, for us to be bold, for us to be able to act with boldness, with courage, lalo na sa ating mga pastor, be clear of God's calling and purposes for us. Maging malinaw po. Number 3. Sabi ng Panginoon kay Moses, at sabi ng Panginoon kay Joshua. Amen? Lahat ng matungtungan ng iyong paa ay magiging teritoryo mo gaya ng ipinangako ko kay Moses. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang teritoryo mo ay ma-extend magmula dito hanggang doon. Yan, ganyan kalawak ang magiging teritoryo mo, at habang nabubuhay ka, walang pwedeng magtagumpay laban sa iyo gaya ng ipinangako ko at sinumpaan ko sa iyong mga ninuno. Kumakas God was making clear to Joshua, there is nothing for you to fear. There is nothing for you to be hesitant. There is no reason for you to act with hesitance. Amen. You have to be bold. You have to be very, very courageous. You have to be very, very strong. Why? Kasi yung gagawin mo, katuparan niya ng pangako ko sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, this year 2021 is a year of God's fulfillment for us. Yung mga ipinangako ng Diyos sa iyo personally, yung mga ipinangako ng Lord sa atin as a church or as a family, this year will become the start of the fulfillment of those promises. Amen? This year is not only a year of new miracles for us. Amen? This year is also a year of God's fulfillment for us. Ang sinasabi ng Panginoon kay Joshua, magpakatapang ka. Bakit? Kasi ito yung time na yung mga pangako ko sa buhay mo magaganap.
yung pinangako ko kay Abraham, yung pinangako ko kay Isaac, kay Jacob, yung pinangako ko kay Moses, yung pinangako ko sa mga ninuno mo, ito na yun. Kaya nga, lahat ng tungtungan ng iyong paa, mapapasa iyo, gaya ng pinangako ko kay Moses, at ganun kalawak ang magiging teritoryo mo, gaya ng sinumpaan ko sa iyong mga ninuno. Number 3, know how to stand in the promises of God. Know how to stand in the promises of God. Amen? You can develop that courage. You can develop that strength. You can act with courage. You can act with strength if you know how to stand in the promises of God. Amen? Pangatlo, kapatid, matutuhan mong tayuan. Matutuhan mong panghawakan ng gusto ang mga ipinangako ng Diyos sa iyo. Since this is the year of God's fulfillment of His promises for us. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, kay Joshua, you are assured of victory. Why? Kasi yung gagawin mo, pinangako ko yan sa mga ninuno mo eh. Katuparan na ngayon eh. Ito yung season na matutupad yung mga ipinangako ko. Kaya it is very important that you know how to stand in the promises of God. Ito lagi ko po sinasabi ko, kapatid, hindi ito bago. Amen? Napaka-importante sa isang anak ng Diyos na alam mo yung pangako ng Diyos sa iyo. Alam mo yung mga ipinangako ng Diyos sa iyo. Dapat ikaw mismo alam mo kung ano yung word, kung ano yung promise ng Panginoon sa iyo. And for you to become bold, for you to become strong, dapat itong taong ito, matutuhan mo kung papaanong panghawakan, matutuhan mo kung papaanong angkinin, matutuhan mo kung papaanong tayuan ang mga pangako ng ating Panginoon sa buhay mo. Amen? Sabi nga po ay Psalm 145 verse 13, King James Version, ang sabi doon Psalm 145 verse 13, kasi sa ibang translation putol na po ito eh. Ang sabi po doon, God is faithful to all His promises. Ang Diyos ay tapat sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen? We need to learn to hold on to the promise of God. We need to learn how to stand strong on the promises of God. Amen. This is God's year of fulfillment for us. This is a year of new miracles. There's going to be a lot of new miracles that we're going to experience. That will bring us lots of breakthroughs, new miracles. Miracles na hindi pa po natin nararanasan na mangyayari sa atin. At makikita natin literally ang mga pinangako ng Diyos atin unti-unti ma-unfold ang katuparan. And with this in mind, amen, matutuhan mo kapatid na tayuan mo, panghawakan mo. Ako nananalig ako this year. Marami sa atin mararanasan natin yung Acts 16:31. Ano ba yung pangako ng Panginoon sa atin? Sumampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. Kapatid, ito yung season mo, kairos time mo ngayon. Amen? Ito yung right timing mo. Ito yung season mo. Naniniwala ako marami sa inyo. Yung mga parang gusto nyo na sumuko, yung anak ninyo, yung asawa nyo, na matagal nyo na pinagpe-pray na parang walang improvement, hindi nyo madala-dala sa Panginoon, hindi nyo madala-dala sa gawain. Ito po yung time na yun. This is your season. This is the season na yung Acts 16:31 makikita ng marami sa atin. Kaya magugulat po tayo. Amen? Yung mga pamilya natin, makikita natin sa church. Sumasamba, magpupurit, magpapahayag ng pagnanasa na gusto rin sumunod at maglingkod kay Lord. Why? This is your time to see the fulfillment of God's promises for you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magkakasama-sama rin tayo sa gawain ni Lord. Amen? Kaya know how to stand strong in the promises of God. Number 4, how can we act with boldness? How can we act with confidence? How can we act with courage this year 2021, which is a key to great victories and breakthroughs in this 2021, the year of God's new miracles, the year of God's fulfillment of His promises for us. Number 4, sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua chapter 1 verse 5. Joshua, hanggang nabubuhay ka, they will not overcome you. They will not. They won't. As I was with Moses, so I will be with you. They will not be able to stand up against you all the days of your life. Amen? Habang nabubuhay ka, walang makatatalo sa iyo. Why? Because
as I was with Moses, I will be with you. Ang tindi nun. Pwede naman sabihin ng Lord, I will be with you. Pwede naman sabihin ng Diyos yun eh. But God was trying to say something to Joshua to make him understand na yung laki ng gagawin ng Diyos sa kanya. As I was with Moses, I will be with you. Ang sinasabi ng Lord, yung magnitude ng pagsama ko kay Moses, ganun ang magiging pagsama ko sa iyo. And prophetically speaking, mga kapatid, amen, this is the word of God for the touch of the Holy Spirit Church para po sa atin at para sa mga kaibigan natin. As God was with Moses, so God will be with you. As God manifested Himself, manifested His power in the life of Moses, in the same magnitude, God will manifest Himself to you. This is prophetic. Number 4, be strong in the abiding presence of God. Be strong sabihin, be strong to claim the abiding presence of God. Be bold to claim the abiding presence of God in your life. Magpakalakas ka sa presence of God. What does it mean magpakalakas ka sa presence of God? I-develop mo yung confidence na alam mo sa lahat ng gagawin mo na pinagagawa ng Diyos sa iyo, God will manifest Himself to you, to whatever you are doing, the way He manifested Himself to Moses and in everything Moses did. Wow! This is very powerful. Amen? Magiging matapang ka. Magiging napakalakas ka in spite of the opposition, in spite of the contradiction, if you only learn how to strongly stand in the abiding presence of God. Amen. Ano man ang ginagawa natin, mapapastor ka man, mapasong leader ka, ano man ang ginagawa mo sa trabaho man or what. Amen. Be strong in the abiding presence of God. Have that confidence that as God was with Moses, He will be with you. Ulitin ko, no? May pangako naman ng Diyos, hindi kita iwanan ni pababayaan man. Amen. Pwede namang sabihin ng Panginoon kay Moses, I will be, kay Joshua, I will be with you. But God said, as I was with Moses, so I will be with you. And the Holy Spirit is saying to us today, and the Holy Spirit is saying to the body of Christ today, the Holy Spirit is saying to the church today, as I was with Moses, so I will be with you. Kaya ako naniniwala ako, year of new miracles po ngayon eh. Year of new miracles, year of the fulfillment of God's promise for us. Why? Yun ang sabi ng Lord eh. As He manifested His presence, as He manifested His power in the life and in the ministry of Moses, God will manifest His presence and power to His church, to the body of Christ. At bahagi po tayo nun. Kaya di ba sinabi niya, lo and behold, I will be with you till the end of time. I will be with you till the end of time. Matthew chapter 28 verse 20. Hanggang sa uli pa na sasamahan kita. Hebrews 13:5, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. O Isaiah 43 verses 1 to 3. Magpakatapang kayo, magpakatatag kayo. Bakit? Kasama ko kayo eh. I will be with you. Amen? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka rin masusunog. Bakit? Kasama kita eh. I am with you. Tumingin po kayo sa akin. Ngayon, di ba paulit-ulit sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang actual yung sinasabi ng Panginoon sa Bible, hindi lang kita basta sasamahan. Ang sinasabi ng Bible, I will go ahead of you. Di ba? Paulit-ulit sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa aking mga anak, I will cross ahead of you into the promised land. Before they cross the Jordan River, ang sabi ng Lord, ako ang unang tatawid to prepare a way for you. Sabihin po kayo sa akin mga kapatid. In being strong in the presence of God, maunawaan mo, hindi ka lang kasama ng Lord. Hindi ka lang sinasamahan ng Lord the way He was with Moses. Itong pinapaunawa ng Diyos sa iyo, He was even going ahead of you. Sa anumang pinagagawa ng Diyos sa iyo, sa anumang pinapupuntahan ng Diyos sa iyo, si Lord na ang naunang pupunta ron. He is preparing His way for you. You have to be very, very confident in this. That God is going ahead of you to prepare a way for you. That's why, be strong kapatid. Ano man yung mission, ano man yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, be strong
in the presence of God. Because God will not only be with you the way He was with Moses, but God will go ahead of you. Kaya sa katabi mo, nauna na si Lord sa'yo, susunod ka na lang. Palapakan natin ang napakalakas ng Diyos na buhay. Hallelujah! At panglima po, ang finish this passage with this. Amen? For us to become fearless, for us to become courageous, for us to become bold, for us to become strong in this year 2021. Number 5, tapusin po natin ito. Sabi ng Panginoon kay Moses, kay Joshua, bawat tungtungan ng iyong paa ay mapapasa iyo. Every place where you set your foot will be yours. Amen. At sabi ng Lord, habang nabubuhay ka, walang pwedeng manalo o magtagumpay laban sa iyo. Habang ikaw ay nabubuhay, no one will be able to stand up against you. As I was with Moses, so I will be with you. Sabi ng Panginoon, ulitin ko po, habang nabubuhay ka, walang magtatagumpay laban sa iyo. Hindi ibig sabihin nun, walang aatake sa iyo. Hindi naman sinabi ng Panginoon kay Joshua, habang nabubuhay ka, walang aatake sa iyo. Hindi yun ang sinabi. Habang nabubuhay ka, they will not overcome you. They will not be able to stand up against you. Ibig sabihin, merong atake. Pero sabi ng Panginoon, Joshua, kahit meron, tandaan mo to. Habang nabubuhay ka, walang magtatagumpay laban sa iyo. Amen? At lahat ng tungtungan ng iyong paa, mapapasa iyo yan. Ano pinapakita ng Lord doon? You have to number 5, fearless use of your authority. Learn to fearlessly use your God-given authority. This year 2021, if you want to be able to act with courage, if you want to be able to act with strength, if you want to be very, very bold and be very, very strong in everything that you're going to do this year, 2021, amen? Number 5, be fearless in the use of your authority. Fearless use of your authority. Sabi ng Panginoon, lahat ng tungtungan mo sa iyo yan, authority yun. Amen? It's not just power, it's authority. Lahat ng tungtungan ng iyong paa, sa iyo yan. Amen? Joshua, habang nabubuhay ka, they will attempt everything to destroy you. They will do everything to distract you, to attack you, pero huwag kang matakot. They will not overcome you habang nabubuhay ka. Amen? God was encouraging Joshua, you have the authority. You have my authority in you. Then, learn to be fearless in the use of that authority. Amen? Mga kapatid, this year 2021, maraming hamon na darating sa atin. Amen? Nagsisimula pa nga lamang po na ang vaccine. Makakalungkot nga lang, ang Pilipinas, late na late. Ang Israel, isipin niyo po ang Israel, nagsimula lang po sila nung 27, nung last Sunday, last Sunday. 2 days ago, ang balita po, 2 days ago, in just 5 days, naka 1 million na po mahigit ang na-vaccine po sa Israel. Kaya sabi ko, ilang linggo pa na-vaccine na buong Israel. Tayo, nakakalungkot. Pag-pray po natin ang bayan natin, tayo. Hanggang ngayon, nakikipag-negotiate pa. Ang Singapore, nagsimula na. Nakalulungkot, di ba? Kaya wala tayong magagawa eh. Bayan natin yan, mahalin natin yan. Wala tayong magagawa. Wala naman tayong ibang bayan, Pilipinas lang eh. We have to love our country. We need to pray for our country. We need to pray for our government. For them to be blessed, na sila ay magkaroon ng takot kay Lord. Amen? Dapat tayo po, maging matapang tayo, na gamitin natin yung authority natin, na Lord, ang gobyerno po namin pagpalain mo. Ang gobyerno po namin, Lord, sige po, yung mga gumagawa ng mali, parusahan mo, i-expose mo, Lord, yung mga gumagawa ng mali. Tanggalin mo sa posisyon. Yung mga kurap, yung mga gumagawa ng mali, we should be bold in praying for that kind of prayer. We should be bold in using our authority. Sabihin natin, kayo mga kurap, sa pangalan ni Jesus, dinideclare namin, ma-expose kayo. Kapag hindi nyo tinigil yung ginagawa ninyo, God will expose you, God will punish you, and God will remove you from your position. The church must be bold in using our authority. Ang problema, habang minsan, ang problema po sa atin, alam nyo, pinapanood lang natin sila. Nababalitaan natin yan. Ang balita nga po, dapat yung vaccine na nasa
na nandiyan po sa Singapore na ginagamit. Pero supposed to be atin yun. Supposed to be atin yun eh. Kaya lang bunga po na excuse the word, hindi po natin alam. Kapabayaan, kapalpakan, or whatever, Diyos na lang po nakakaalam. The problem is, talagang noong pa naman nangyayari na yan eh. Noong unang panahon pa, nangyayari na sa gobyerno natin yan. Ang problema ho sa church, pinapanood lang natin. Pag naririnig natin, nangingit-ngit tayo, nagagalit tayo. Amen? Yung iba, nagsasabi pa, ibagsak. Biro lang po, wag kayo gagaya doon. Amen? The point is, anong ginagawa mo? Ba't mo pinapanood lang? You have the authority. You have the authority. It's about time that the people of God learn to use with authority our power. Totoo, magsalita hindi ka na mapakinggan ng mga yan eh. Pero naririnig tayo ng Diyos. God has given us the authority. Parang si Moses, di ba? Exodus 14, nag-iiyakan na yan yung dagat. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, anong iniiyak mo dyan? Itaas mo yung tungkod mo, biyakin mo yung dagat. Use of authority. Amen? Sa tingin mo ba, sa'yo maraming humahadlang? Glory to God. Yung mga hadlang na dumarating sa atin, yan po ay opportunity na ibinibigay ng Diyos sa atin for us to be able to use our authority without fear. We need to develop that fearless use of our authority. Amen? Kita niyo po yung pangako ng Panginoon kay Joshua at sa Israel, kay Abraham palang pinangako na yun eh. Sa iyo yan, yung sabi ng Panginoon kay Abraham, lahat na nakikita mo sa kanan, sa kaliwa, sa likod, lahat yan sa iyo yan. It was a promise made by God to them. At dumating na po yung Kairos time, dumating na yung season na mapupulpil na yung pangako ng Lord. Pero hindi ganun kadali. Ang daming kalaban, inaabangan sila. Amen? What is the point? Ang sabi ng Lord Joshua, you have the authority. Huwag mo intindihin yung kalaban. Lahat ng tungtungan ng iyong paa sa iyo yan. Amen? Walang magpagtatagumpay laban sa iyo habang nabubuhay ka. You have to learn to use the authority without fear. Yan di ba sabi doon, I have given you the power, the authority to trample on snakes and scorpions, and no power of the enemy will ever hurt you. Luke chapter 10 verse 19 to 20. Di ba sabi, nakita ko si Satanas bumagsak na parang kidlat. Nakita ko si Satanas na bumagsak na parang kidlat mula sa langit. Amen? Yung sabi doon, kaya nga, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Amen? Ibig sabihin nun, the enemy will always try to attack, to snatch from us, to destroy what God has promised us or what God has planned for us. But it is up for us to use, to learn without fear to use our authority. Fearless use of your authority. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos na buhay. Hallelujah. O yung mga lalaking nandyan, para masubok natin, if you are willing to fearlessly use your authority, titigan niyo muna yung inyong asawa. Kapag una kayong kumurap, naku, may problema tayo. Di ba, biro lang. We have to use your authority. Fearlessly use your authority that God has given you. Amen? Palakpakan po natin ang napakalakas ang Diyos na buhay. Kapatid, huwag ka nang manood. Huwag mong panoorin yung ginagawa ng kaaway. Yung ginagawa ng kaaway, pinapakita ng Diyos talaga sa iyo yan. Hindi para panoorin mo, kundi para gamitin mo yung authority. Nang huwag kang reklamo ng reklamo, ano ba naman itong nangyayari sa bayan namin? Hindi pinapakita ng Diyos sa iyo ang problema ng bayan natin para magreklamo ka. Pinapakita ng Diyos sa iyo, una, para ipag-pray mong bayan natin. Pangalawa, para gamitin mo yung authority mo. If you want this nonsense to stop, these things that are happening in our country, if you want this to stop, then use your authority. Huwag kang mag-murmuring, huwag kang magreklamo. Just use your authority. And God who is in the throne, who is in His throne, will see you and hear your use of your God-given authority. Amen? Palampakan natin ang napakalakas ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, 2021, very exciting. Amen? Maganda po ang mangyayari. The year of new miracles. The year of God's fulfillment of His promises to us. Kaya kailangan lang, katulad ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, be bold.
be strong. Be bold, be strong. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos ng buhay. Kapatid magulang, if you want to become strong, if you want to experience this strength, this courage, this power that only God can give, kapatid, baka hindi mo palubusang naisusuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus. When Jesus Christ died on the cross of Calvary, amen, sinuko niya lahat ang kanyang kalakasan. Amen, hindi siya mahina, but He surrendered voluntarily His life on the cross. Bakit ginawa niya yun? Hindi lamang para mapatawad ka, hindi lamang para mailigtas ka, hindi lamang para magkaroon ka ng assurance sa pagka natapos na yung buhay mo dito, ikaw ay makararating sa kanyang piling sa langit. Ginawa ng Panginoon yun para matutuhan mo na ikaw ay mamuhay ng may kalakasan, mamuhay ng may tapang, mamuhay ng may tibay habang ikaw ay nandirito. Totoo yan, marami talagang labanan. We cannot, with or without a virus, with or without this COVID-19, or COVID-20 or 21, whatever it is. Amen? Meron pa rin gagamitin ng kaaway to disturb us, to attack us. Pero that is not a reason for us to act in fear. Kailangan natin maging matapang ka, maging matibay ka, maging matatag ka. Pero kapatid, ang tapang at tibay ng isang tao ay nagsisimula sa kanyang pagsuko ng buhay niya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. He died on the cross of Calvary to pay for your sins so that if you will only believe in Him, amen, kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, hindi ka mapapahamak, hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa iyong kinalalagyan, kapatid, you can sincerely pray and ask Jesus, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko at ako'y sumasampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at nag-iisang pag-asa ng buhay ko. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang Diyos ng buhay. Taas po natin ang ating dalawang kamay kay Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amang banal sa pangalan po ng Panginoong Hesus, salamat po sa pambungad na mensaheng ito na binibigay niyo po sa amin for year 2021. Thank you, Lord, sa unang Sunday po, binigyan mo kami ng buhay, makapangyarihang mensahe. And thank you, Lord, for this encouragement na ibinibigay mo sa amin na kami po ay magpakalakas. Kami po ay dapat magpakatibay, magpakatatag this year 2020 sapagkat marami kang magandang gagawin sa amin this year. This year is going to be our season. This year is going to be our time. Salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat sa taong ito, maraming bagong himala ang magaganap sa buhay namin. We're going to experience new miracles coming from you. At salamat po sa iyong katapatan at kabutihan. This is the year that we're going to see the fulfillment of the things that you have promised us. Kaya ang dalangin ko, Panginoong Hesus, tulungan mo po kami by your grace, by your mercy, Lord, that we may learn according to what you have commanded us to act with courage, to be bold, to be fearless, Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat yan pong kailangan. 2021 possess lots of challenges for your people. That's why kailangan po namin talaga to be fearless, to be very, very courageous, to be very, very strong. Amen. Yan po yung kailangan po na ma-develop po sa amin sapagkat on our own, Lord, hindi po namin kaya yan. It is only by your grace and it is only by the power of your Holy Spirit, it is only by the guidance of your word that we will be able to act with courage, to be fearless, and to be bold. Maraming salamat po. Ama, dalangin din po namin, Lord, minsan pa yung project po namin na makapagpatayo kami ng building this year na naniniwala kami, Lord, na yung lupa na nais mong bilhin po namin nakahanda na po. At yung disenyo patungkol sa building na ipatatayo namin, Lord, nakaprepare na po. We ask for your great faithfulness to flow upon us at nananali kami at inaangkin namin that your provision will just overflow because this is our time. This is our season, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, patuloy kong dalangin ang mga may karamdaman, patuloy kong dalangin ang mga kapatirang may sakit, yung isang kapatiran, Lord, na may bukol sa kanyang dodo, patuloy mong tunawin yung kanyang bukol na yan in Jesus' name.
Lord, yung pinsan ko po, si Kuya Ato, na may sakit pong cancer, na ang sabi ng doktor, stage 4 na raw po. Lord, I pray for your miracle to flow upon sa pinsan ko pong ito. Pahato mo sa kanya ang mapagpala mong kamay. Lord, hawakan mo kanyang isipan na manatili ang kanyang pananampalataya sa iyo, Lord, no matter what. What we know, Lord God, is by your stripes, he is completely healed. Lord, kung meron ka pang ipinapagawa pa po sa kanya, I do believe, Lord, you can easily heal him because by your stripes, he is completely healed. At yung asawa niya, Lord, ay bigyan mo po ng kalakasan. Yung mga nararamdaman po niya sa kanyang katawan ay pawiin mo rin po. I even pray for Rosendo na yung kanyang karamdaman ito ay maging daan para siya po at ang buo niyang pamilya ay magkaroon ng tama at lubos na pagkakilala sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, O God. Lahat pa po na may karamdaman, Panginoong Jesus, lahat pa po na may sakit, yung anak po ni Sister Vilma, continue to heal her, Lord God. Lahat pa po ng mga kapatiran, kung meron mga kapatiran pa, Lord, na nadali ng COVID, continue to touch them, heal them, O God, sapagkat wala pong imposible sa iyo. Maraming salamat po, and we claim that year 2021 will be our year. Amen. Taon po namin ito, Lord, and we're going to see lots of glorious things na mangyayari sa buhay, sa pamilya, sa gawain mo at sa paglilingkod namin sa iyo. Pagpalain mong iyong mga anak na sobra-sobra, maraming salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang napakalakas ng ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama niyo po sa prayer ko yung biyahe ko po sa Webes. Ang balita naman po, wala naman pong cancellation ng flights. May pag-iingat po ni Lord at samahan ako ni Lord. At wala imposible kay Lord, maghimala ang Lord. Hindi na ako i-quarantine. Amen? Diretso na ako sa inyo sa church. Glory to God. Wala imposible kay Lord. Pero kung gusto ni Lord ma-quarantine ako nakikita ko po, gusto ni Lord mag-one-on-one uli kami bago ako humarap po sa inyo. Whatever it is, let the will of the Lord be done. Pagpalain po kayong lahat ni Lord ng sobra-sobra, magkita-kita po tayo. Malapit na po. Amen. God bless you all. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah.